Sige po, handa na bang makinig sa salita ng Diyos? Sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayong araw? Ay, hina naman ang amen. Parang hindi handa. At welcome natin yung kaibigan ni Sister Jenaline. Ano ang pangalan mo, sis? Nakalimutan ko na agad. Joanne, welcome home. Ang aming ang iglesia na to ay bukas sa lahat ng nais magkaroon ng relasyon sa Diyos at naghahanap sa tunay na Diyos. At nagagalak kami na makasama ka namin at syempre si Jenaline na nung isang araw lang ay humihingi ng prayer. Kita naman natin, malakas na malakas at kasama natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Talagang ang Diyos ang ating kalakasan at siya yung nagbibigay ng dugtong ng buhay. Amen? Sabi nga, may kanya-kanyang kapanahunan, pero hindi pa dumarating ang panahon mo. Di ba? May kanya-kanya tayong kapanahunan at habang hindi pa nating panahon, tuloy lang tayo sa Lord. Tuloy lang tayong maglingkod, tuloy lang tayong magpalalim ng ating relasyon sa Diyos. Amen? Ngayon ay ang bilis, no? May agad para kailan na nag-anniversary tayo. Nakalipat na naman tayo ng isang buwan. At excited na ako para sa 4th anniversary. Amen. Dapat lagi tayo excited. Ibig sabihin, pag excited ka, aabutan mo pa yung anniversary na yon. Amen ba? Diba? Kasi bawat anniversary ay may ginagawa ang Lord. At may ipapagawa ang Lord sa atin. Sa bawat isa at sa kabuuan bilang iglesia. Ayan. Pinatulog ng Lord si Jessie para hindi sumigaw. Kasi pag sumigaw yan, mas malakas pa sa boses ko kahit ako'y nakakain. Amen. Tutuloy natin tutuloy natin yung ating pag-aaral. Naiwan ko yung aking salamin. Medyo malabo. Di ba? Yan ang gagamitin ko yung ating team para sa taon na to, enlarge our territory. Amen? Ibig sabihin, yung kamay na yan, kamay mo yan. At sa mga kamay mo na yan, hindi ko kasi naipaliwanag yung ibig sabihin ng mga kamay na yan. At ang kamay na yan, isusulat ng Diyos dyan kung sino yung aabutin mo. Pwedeng lugar yan, pwedeng pangalan ng mga tao, pwedeng sa labas ng bansa yan, kung saan ka dadali ni Lord. At tayo bilang mga sumusunod sa Diyos at naglilingkod sa Diyos, ipinapanalangin natin kasi yung pag gumanyan ka, it is a prayer. Nananalangin tayo sa Diyos na Lord, gamitin mo po yung mga kamay na to sa paglilingkod sa'yo. At tulad ng nilalakaran nating tema, gamitin natin yung ating mga kamay para umabot sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus. Para umabot sa pagtulong at sa bawat pagtulong natin, na iaabot natin kung paano inaabot sila ng pagmamahal ng Diyos. Amen? So, pinaliwanag ko lang ng kaunti bakit ganyan yung ating design ng ating team, third year team, na inaaral natin
at inatas ng Lord na palakihin natin, palawakin natin, enlarge yung teritoryo ng Diyos. Kasi tayo ay parte ng kaharian ng Diyos at yung kaharian ng Diyos ay hindi pa bumababa. Bababa pa lang pagbalik ng Panginoong Yesus. Pero ginagamit yung bawat iglesia para palakasin, palawakin. Hinahanda na sa pamagitan ng kanyang iglesia yung muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen? So maliwanag na kung bakit may mapa sa mga kamay sa ating anniversary theme. Balikan lang natin yung pinag-aralan natin nung nakaraang buwan para maidugtong natin. Kasi ang pag-aaral namin dito sa church ay nakapasok sa loob ng team at hinahati-hati yan, may mga sub-team. Hindi ko alam Tagalog. Grupo. Tema daw, tema. May mga tema. Pasensya na, pumupuro lang aking Filipino. Review tayo ng konti, mabilis. Yung sub-team natin ng March ay prepare for territorial expansion. Pinaghanda tayo ng Panginoon. Dahil papalapit na tayo ng papalapit. At itinuro ng Lord, ano ba yung territorial borders? Bawat lugar, bawat bayan ay may mga hangganan. Dahil lugar ang ating papasukin, bahay ang ating papasukin, dapat alam natin yung sumasakop o hangganan ng isang lugar o teritoryo. At syempre, may paghihiwalay. Kristiyano, hindi Kristiyano, may gap yan. Kaya ang kailangan natin gawin, dudugtong tayo, gagawa tayo ng tulay. At ang tulay na yan, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Para maitawid sila sa isang relasyon patungo sa Panginoong Yesus. At yung huli, bilang pag-iingat, kailangan alam natin yung mga spiritual na hangganan. Alam natin yung mga spiritual boundaries. Katulad ng pag nag-share ka ng salita ng Diyos, dapat alam na alam mo yung sinishare mo. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Dapat tama. At kung may inaabot kang kapatid, madala mo siya sa Panginoon at hindi ikaw yung madala sa kamunduhan. Iyon yung dapat na paghandaan natin kasi malakas ang hatak ng mundo na to. Hindi pag sinabing halos lahat ganun ang ginagawa, ganun na rin ang gagawin ng mananampalataya ng Panginoon. May limitasyon, may hangganan. Kung ang mga bagay madadala ka sa pagkakasala, hangganan yun. Kung ang mga kung ang tao ilalayo ka sa Diyos, ilalagyan mo na ng hangganan. Hanggang dito lang ako. Higit pa rito, hindi na pwede. Amen? Example ko na lang yung sarili ko. Halimbawa, sa pag-aasawa. Siyempre, may mga lumapit din naman, nanligaw. Pero alam ko yung hangganan ko. Dapat, mahal muna niya ang Diyos bago ako. Amen? Si Lord muna ang dapat na mahal niya bago higit sa akin. Iyon ay halimbawa. Dahil kung hindi malinaw yung ating spiritual boundaries,
Pwede tayong mag-backslide. Ano ba yung mag-backslide? Tumalikod o mahulog. Sabi nga, nasa taas ka na eh. Ang taas na ng relasyon mo sa Diyos. Tapos bigla nahulog ka sa baba. Masakit yun, syempre. Ah, ah, sa Lord, masakit yun, lalo na sa'yo. Kasi ang layo sa Panginoon, hindi tama ang pamumuhay. Amen? At ang tanong na sasagutin, where are we going? Saan ba tayo pupunta? Saan ang tungo natin? Ate Norma, saan ka tutungo? Kala ko sa La Union. Kitang-kita mo na, nakabalik na, masaya pa rin. Dahil yon sa, mas maganda na nagbabakasyon ng pamilya. At kumbaga na yung kanilang nare-reinforce na pagpapatibay yung kanilang samahan, pagmamahalan at pagkakaisa. Pero ilagay natin sa tinatalakay natin, where are we going? Basahin natin mula sa title card na pala. Dito tayo pupunta. Stepping into new territory. Paghakbang sa bagong teritoryo. Amen? Pag pumupunta ka sa ibang bansa, ano una mong inaalam? Sabi ni Pastor Rosie, kultura. Depende sa pangailangan mo. Kung ikaw ay ginawin o mainitin, aalamin mo kung ano ang weather doon. Anong buwan ba magandang pumasyal? Anong buwan may snow? Anong buwan tag-ulan? So, depende sa pangailangan mo. Kung ang gusto mo naman pasyalan ay mga scenic, magagandang tanawin, talagang magagandang tanawin, alamin mo saan may beach, saan may lugar na may mga bulubundukin, saan may mga batisan, at kung ang gusto mo naman ay, sabi nga, kultura, ang pupuntahan mo yung mga historical places. Alam nyo ba, pag pumupunta ako sa isang lugar, may gusto ako laging puntahan, bukod sa museum. Cemetery. Amen. Tinitingnan ko yung kanilang sementeryo. Weird ba? Medyo, no? Kasi, pag tinignan mo yung kanilang cemetery, makikita mo na, masisilip mo na, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang kultura, yung kanilang mga gawi. Madalang akong pumunta sa mga shopping places, sa mga mall. Hindi ko gustong puntahan yun. Amen? Saan ako pumupunta? Sa mga street market. Amen? Bakit? Kasi doon mas mura. Doon sa mall, mas mahal. Kaya lang, maka-aircon ka doon. Pero hindi mo ma-enjoy yung pakikipag-usap sa mga locals. Amen? Mas maganda yung nag-i-interact ka doon sa mga tao doon. Yung sa mga nasa mall, medyo may training na sila na pang international kung paano makiharap sa mga turista, sa mga tao. Iba pagka kinakausap mo yung mga local kahit di kayo magkaintindihan. Pero ngayon, marami ng kaparaanan. Kasi nung pumunta kami ng South Korea, hinanda ko na yung may apps na translation. So, itatype ko doon yung gusto kong itanong, sabihin, ita-translate na niya doon sa language mo, sa Korean language. Kaya madali. Amen?
So, pagharap natin sa paghakbang, sabi nga pinag-aralan natin, nasa border tayo. Ngayon, hahakbak na tayo, lalagpas na tayo doon sa boundary, papasukin na natin yung lugar na nais ni Lord na puntahan natin. At iyan ay yung teritoryo na inihahanda para sa atin, para sa iyo. Balikan natin yung utos ng Panginoon kay Abram na naging Abraham. Mula sa Genesis 12, verse 1, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, your father's household, to the land that I will show you. So, di ba, masakit ang utos na yan. Iiwanan niya yung kanyang mga pamilya o mga kamag-anak para pumunta sa lugar na inuutos ng Panginoon. At kung i-apply natin to sa atin, babasahin lang natin yung nakaread. Bilang iglesia, ang utos ng Panginoon, go to the land, I will show you. Amen? Go to the land, I will show you. Sabihin, pumunta ka at ipapakita ko sa iyo yung pupuntahan mo. Amen? Sa Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa luhang ituturo ko sa iyo. At iyon ay ginawa ni Abram. Kaya nung natupad na niya yung pinagawa ng Lord, yung kalooban ng Diyos, naging isang malaking angkan siya. Kumalat ang kanyang lahi. Amen? Ano ba? Pasko na ba? At yan din, kasi kung hindi aalis si Abraham, hindi matutupad na gagawin kong sindami ng buhangin ang iyong lahi. Amen? At inuutos sa atin ng Panginoon na lumabas, maghayag ng salita ng Diyos para matupad yung pag-uutos niya to expand our territory, to enlarge our territory. At pagdating dyan, paano nga ba natin gagawin? At para sa unang linggo ng May, ito ang ating unang pag-aaralan. Siyempre, mag-uumpisa ka sa simula. Meron bang nag-umpisa sa dulo? Ha? Hindi. Meron akong nakausap Pag nanonood raw siya ng series o pelikula, ang pinapanood niya, alam niyo kung bakit? Yung final episode. Kasi pag hindi raw niya nagustuhan yung ending, hindi niya papanoorin yung buong series. May gumawa na ba nun? O, ayan, si Ma'am Wayne, umamin. Naiisipin mo, ito sigurista yung tao na to. Kasi kung halimbawa, 30 episodes, halimbawa yung GMA, ang standard sa isang drama series, 80 episodes. Iyon ang tinatawag namin isang season. Ngayon, pag maganda yung takbo, maganda yung rating, magiging 100 yan. At kung talagang kailangang isagad, umaabot sa 150 episodes. Amen? Pero ngayon, napapansin nung mga nasa program research,
ang manonood masawain. Mas gusto na nila yung maiikli kesa yung sobrang haba. Pero na lang, yung talagang nahook na doon sa drama series na ayaw ng bumitaw, na talagang nasusundan at susundan dahil kakaiba yung paglatag ng mga plot o ng mga senaryo dun sa istorya. Amen? Eh kung maglalakbay ka, hindi ka naman pwedeng nasa dulo na ng pupuntahan mo. Magsisimula ka sa simula. Amen? Kung papasok ka ng ano ang street yun? Tama, hindi ko kabisado mga street. Ito ay maunlad. Sabihin na, may Maginhawa Street ba dito? Matahimik. O meron. Kung papasok ka sa Matahimik Street, eh, syempre lalakad ka hanggang doon sa kanto ng Matahimik, papunta doon para malakaran mo yung, mapuntahan mo yung bahay na nasa Matahimik Street. Ano ba yung street natin sa likod? Masinop. Isang araw mamamasyal ako, i-memorize ko. I-memorize ko. Ang alam ko lang, Maunlad Avenue. Amen? So, magsisimula ka sa pinakasimula. At paano ginawa ito ng mga Israelita mula galing sila sa paglabas ng Ehipto. Bilang simula, exploring the new territory. Siya sa atin ang bagong teritoryo. At ang ating aaralin ay mula sa Numbers o mga bilang chapter 13. Kaya medyo mahaba ang teaching ngayon kasi isang kabanata. Handa bang magutom? Pero syempre, tingnan natin kung paano ilalatag ng Lord ang kanyang mensahe. Pwede namang mag-biskwit, di ba? Ito kung papasok ka sa isang lugar, papasok ka sa isang bahay, sisiyasatin mo muna yung pupuntahan mo. Pag-aaralan mo muna. Pag-aaralan mo muna sila. Amen? May isang pag-aaral na tayo. Pag-aaralan mo yung lengguwahe, pag-aaralan mo yung kanilang kinabubuhay, pinagkakakitaan, mga trabaho, yung mga kasalukuyang pinapaniwalaan, kasalukuyang mga prinsipyo nila sa buhay. Yan. At paano natin gagawin yung exploration? Naalala ko tuloy si Dora the Explorer. Tayo'y magiging mga explorer. Hindi lang ako yung sinasabihan na Dora. Kasi pag nakikita nila ako sa office na naka-backpack, kasi hirap na akong mag-shoulder bag eh. Hindi ko alam, akala ko si Krisha May lang tumatawag sa aking Dora. Kaya nga ayokong magpa-bounce. Kaya nga ayokong magpa-bounce, lalo nang magiging Dora the Explorer. Tapos nalipat kay Pastora Maura. Dahil yung buhok niya ay square at naka-bangs, siya na yung tinatawag ni Krisha May na Dora. Amen? Now, Dora man, tayong lahat ay explorer sa mata ng Diyos. At inuutusan tayo ng Lord na mag-explore. Amen? Kailangan maging, nakikita natin yung mga barkadahan sa aisle. Ayan, mga explorer yan. Ano yung mga bagay na kukunin natin mula sa chapter 13 ng Numbers? Kasi kung susunod-sunurin natin yung Biblia mula sa Genesis,
Paglabas nila ng Egypt ay 40 years silang nasa wilderness, na 40 years silang naglakbay sa ilang hanggang marating nila yung lumang pangako. At ito ay nagsisimula pa lamang sila na ihanda yung lahi ni Jacob o ni Abraham na pumasok doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Mula sa Numbers 13, 1 to 2, the Lord said to Moses, verse 2, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. Ilan ba yung tribo ng Israel? Ilan? 12. Sige nga, kayo nga mga kalalakihan, tingnan ko kung may 12 kayo. Nagbibilang na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kulang pa ng isa. May absent ba? 11 sila. So, hahanapin nyo pa yung ika-12 nyo. Huwag nyong hintayin na si Gab-Gab pa maging ika-12 o si Gabriel. Amen? Itong batang ito, para yung si mas higit pa siya kay Samuel. Si Samuel, 2 years old, nung nagsimulang i-training. Ito, isang mahigit pa lang, tinitraining na ni Pastor Aris at ng church. Amen? Tandaan natin, 12. At pag sinabing land of Canaan, ang ibig sabihin niya, kung ilalagay natin sa konteksto, sa kapanahunan natin, lupang pangako. Amen? Sa ating kapanahunan, may ipinapangako din ng Lord ng mga lupain. At yan, yung mga teritoryong gusto niyang sakupin. Pag sinabing sakupin, gusto niyang gawing mga mananampalataya. Amen? Hindi yan posibleng pangakuan ka rin ng Lord ng lupa, ng bahay at lupa. Dahil gagamitin ng Lord yung bahay at lupa na yun para sa kanyang gawain, para sa kanyang bubuksang ministeryo. Basahin natin sa Tagalog. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki upang lihim na siyasatin ang lupain ng pagtagalog, Kanaan, ganun, hindi Canaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanyang mga ninuno ay susuguin ninyo sa bawat isa'y pinuno sa kanila. Pwede rin nating sabihin na pamilya, bawat isang pamilya na itatalaga ang Diyos para gampanan yung pagpasok doon sa mga teritoryo na pagpapahayagan ng mabuting balita ng Panginoon. At anong sabi rito? Wag mo nang masyadong sugod ng sugod. Anong sabi? Lihim na siyasatin. Ibig sabihin, pag-aaralan mo muna. Pag-pray mo muna. Tatimingan mo kung kailan dapat sila kausapin, kung kailan dapat maggawain. Hindi yung kakatoka. Kami po ay taga CLGM. Gusto lamang po namin magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba ganun yung gawain ng iba? At anong mangyayari? Pagka nahihiya yung may bahay, papapasukin, makikinig sandali. Pag naman ayaw makinig, hindi po kayo pwede dito. Tanggi agad, di ba? At merong iba na
ano, pagsasarahan ka ng pinto. Amen? So, tinuturuan tayo ng Lord kung paano yung tamang approach, kung paano natin tamang gagawin yung pag-enlarge ng ating teritoryo o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lihim na siya sa atin ang lupain. Halimbawa, pumunta ako sa matahimik. Bibilangin ko muna, ilan ang bahay meron doon. May kakilala ba ako doon? Diba? Kasi ano sabi, hanapin mo na natin yung man of peace. Alam niyo ba kung sino ang man of peace habang pinag-aaralan ko yung tinuro ni Pastor Boy? Yung man of peace, siya ay yung mananampalataya na. O madali mo nang lapitan dahil hindi man siya born again Christian, meron siyang, sabi nga pananampalataya na malapit sa pananampalatayang Kristiyano. Amen? Kasi pag iyon ay ilagay sa tama, tama rin ang magiging mailalagay natin sila sa tamang relihiyon o sa tamang pananampalataya. At iyon yung mga nagiging kagamit-gamit sa iglesia ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, yung ma-share ni Pastor Boy, sino ang pinakamarami? Yung mga Mormon, o sila yung Jesus Christ, the Latter-day Saints. Bakit? Dahil sila yung napakasipag. Wala silang pakialam kahit sungitan sila, sigawan sila, pakitaan ng hindi maganda. Sila'y papasok sa bahay na magpapapasok sa kanila. Ay, ganun ang kanilang prinsipyo. Yung gustong makinig, share namin. Eh di kung ayaw, di ayaw. Ganun kasimple yung prinsipyo kanilang sinusunod. Eh kaya lang, yung mga, napansin nyo ba, yung mga humahayo sa kanila? Mga gwapo't magaganda. Pagka mga gwaping, panahon namin, gwaping eh. Ano ba nga panahon niya yung tawag pag mga gwapo? Ha? Pogi lang? Ha? Opa. Halimbawa, kung si Inang kasi mahilig yan sa gwapo. Kaya naman nag-asawa ng katulad ni Amang gwapo. Pagka gano'n ng kakatok papasok, mukhang mababango. Kasi mga Amerikano, matatangos ang ilong. Parang matatanggihan mo ba na hindi papasukin? Meron naman naka-experience na kinatok ng bahay ng Mormon. Dito kasi madalas may kumakatok. Si Ate Tita, hindi rin nakakatanggi. Kasi mahilig din sa gwapo yun. At maganda. Amen? Wala ba? Walang naka-experience sa inyo na may kumatok na mga Mormons? Kasi may malaking church sa Mormons dito sa Santo Niño Street. Diba? Kung gano'n ang papasok, tayo dapat may iaalok na hindi nila kayang tanggihan. Amen? Hindi sa mga itsura, kundi yung dala natin na salita ng Diyos. Yung dala nating salita na nagdadala sa kaligtasan. Sige, so yan ang una. Nasa intro pa lang ako. Pasensya na kasi puyat. Ito ang una. Nasa intro pa lang ako. God, paano natin na-explore yung territory? God expects us to follow His direction. Inaasahan ng Diyos na sundin natin ang kanyang direksyon o sundin natin yung kanyang utos. Kung may mahalaga kasi pag sumusunod tayo sa utos, malinaw sa atin kung paano natin gagawin yung kaparaanan ng Diyos
yung ating gagawin para siguradong tama. Amen? So, dito sa Numbers chapter 13, ipinakita ito na kailangan nating sundin yung utos at direksyon ng Panginoon kung paano ipapatupad yung kanyang inutos. At balikan natin ulit yung Numbers 13, 1 and 2. Ang gusto ko lamang i-highlight dito, kasi inutos na, send some men to explore the land. At dito, from each ancestral tribe, send one of its leaders. Sa Tagalog, isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga nuno ay susubuin ninyo sa bawat isa ay pinuno sa kanila. Amen? Kung ilalagay natin ito sa konteksto ng pamilya, sino ang ipapadala? So, iiwanan ko sa inyo ang tanong na yan. Kung ilalagay natin yan, kung sa konteksto ng pamilya, sino ang ipapadala? Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na lilimitahan natin yung gustong maglingkod sa Diyos at maging parte ng programa na ipinatutupad ng Diyos. Amen? So, hindi naman lahat puro lalaki ang gagawa. Maganda nga partnership ng mag-asawa. Amen? Kasi, bakit? Kasi mas pinagtitibay kung ang mag-asawa ay naglilingkod, nasa isang pananampalataya, sumasamba sa iisang Diyos, naglilingkod, mas tumitibay yung kanilang pamilya. Mas tumitibay ang samahan ng pamilya. Amen? Dapat laging balanse. Para yung lalaki sa kapwa lalaki mag-minister, yung babae sa kapwa babae. Amen. Pero pagdating ito ay sa context ng Israel, na kung saan ang programa ng Diyos ay nandun sa 12 tribes of Israel. So, inaasahan ng Diyos, tama ang gagawin. Kaya tayo, bawat plano dapat hanapin natin sa linaw ng salita ng Diyos. Lord, gusto po namin mag-minister doon sa phase 2, Maunlad. Diyan, sa kabila lang. Kasi dito raw sa phase 1, marami ng iglesia. 6 ba? 6, pampito raw tayo. Doon wala. Wala pa. Amen? Paano kung doon tayo patawirin ng Diyos? Sa phase 2. Hanggang diretso na papuntang cemetery. Kasi may shortcut doon papuntang cemetery. So, ang utos ng Lord, basta magpapadala. Kung ilalagay natin ito sa context ng church, magpapadala ang church. May gagawin ng church. Pwedeng umpisahan natin sa 12, at padagdag ng padagdag ang Panginoon. Amen? Tingnan ko nga, meron bang gustong maging parte ng 12? Naku, patay na. Nakikita ng Lord. Nakikita ng Lord. Amen. Papanalangin natin na mabuo ang 12. Meron tayong gagawing Magic 12. Amen? Kailangan talaga ilagay sa puso ng bawat isa
yung gustong makibahagi sa programa ng Panginoon. Pangalawa, God expects us to take action. Inaasahan ng Diyos na kumilos tayo. May gagawin ka. May utos, at para sundin ang utos, may gagawin ka. May gagawin tayo. Hindi lang si pastor, hindi lang si pastora. Bawat isa sa atin may gagawin. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 3? So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. May action si Moses. Di lang namumuno sa kanilang lipi, sinunod niya yung Diyos. Nagpadala siya ng 12 na represented yung bawat lipi ng isang lalaki. Tagalog, kaya't sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran, ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pinuno ng mga anak ni Israel. Dahil yung paghakbang nila na yon, umpisa ng trabaho para makuha nila yung lupang pangako, kailangan nilang humakbang at sumunod sa utos ng Panginoon. At dako tayo sa number 3. God expects us to be courageous. Inaasahan ng Diyos na tayo ay maging matapang. Hindi ito matapang na makikipagbasag ulo, makikipag-away. Ito yung katapangan ng kalooban. Amen? Bakit maraming hindi humahakbang sa paglilingkod sa Diyos? Takot, walang lakas ng loob. Bakit? Sa sarili nakatingin. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya magturo. Hindi ko kaya magsalita. Hindi ko kaya na mag-share. Bakit hindi kaya? Sa sarili nakatingin. Hindi tingnan yung Diyos na nagbibigay ng kakayanan. Amen? Kasi kung uutusan ka ng Lord na umakyat sa bundok, kasi yung lugar na pupuntahan nila, bulubundukin. Meron ding napapalibutan din ng mga ilog. So, kailangan marunong kang mag-pre-climbing. Mahusay ka umakyat. At mahusay ka rin lumangoy. Amen? Kasi kung nagbangka ka, na nakapsize yung bangka o lumubog, kailangan marunong lumangoy. At sa bawat galaw mo, lagi mong iisipin, kasama ko si Lord. Kaya lahat magagawa ko. Ano sabi ng Lord? Walang imposible sa Kanya. Lahat ay posible sa Diyos. Kailangan lang paniwalaan natin yun. Kailangan lang tayuan natin yun. Amen? Sa verses 17 to 19, ito yung utos ni Moses na galing sa Diyos. Yung kanilang lahat na pupuntahan. 17, when Moses sent them to explore Canaan, he said, "Go up through the Negev and on into the hill country." So, hilly yung lugar. Ibig sabihin, may mga aakyatin, may mataas, may bababa, hindi madaling maglakbay. Sa 18, see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak.
few or many. So ito yung mga ilan sa ililista nila. 19, what kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? Kasi kung may sasakumping kang lugar, ito yung mga bagay na kailangan mong pag-aralan at tingnan. Dahil hindi naman madaling manakop ng lugar. Amen? Hindi naman pagpasok mo walang resistance. O yung walang kukontra. Kaya kailangan malakas loob mo. Katulad nga an example ko kanina, yung mga Mormons, kahit murahin mo, kahit sigawan mo, hindi mo sila makikitaan na o kaya babalik na nagagalit rin. Ayun yung kataraanan nila. Bakit nakukumbinsi nila ang marami? Amen? Kasi ano lang sila, cool na cool lang. O, aminin ko na, kasi nung minsan, hindi pa ako mananampalataya noon. Kumatok dyan. Sabi ko, madalas may kumakatok dito. Nakarinig sa akin sila na hindi maganda. Diba? Kaya sabi ko, pwede namang hindi, sabihin mo na lang, no, yung simpleng no. Pero syempre, nung panahon na yun, pag na-trigger yung galit mo, may masasabi ka na hindi maganda. Amen? So, tingnan natin. Ang Panginoong Jesus, kahit kontrahin ng mga pariseyo, ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, kahit pinupulaan, may isang salita na hindi maganda ay nagsabit siya. Wala siyang sinambit. Kundi ibinabalik niya yun na bilang isang tanong. Amen? Na para buksan yung kaisipan ng mga tagapagturo noon sa tamang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya dyan, anong tawag dyan? Dyan masusubukan yung katapangan o katatagan ng ating kalooban. Kung galit, yung pinasok mo, yung kinatok mo, ano dapat ang magiging response mo? Ang natural na reaction, magagalit ka rin. Ikaw nga, gusto ko nga makarating ka sa langit, nagagalit ka pa. Ganun pa ang pwede mo isagot. Gusto ko nga sa langit ka rin mapunta, pero tumatanggi ka. May kanya-kanyang kapanahunan. Kasi hanggang hindi bubuksan ng Panginoon yung puso ng isang tao na maunawaan yung daan ng kaligtasan, kahit anong sambit mo, anong paliwanag mo, hindi niya mauunawaan. Bakit? Bulag sa katotohanan. Kailangan buksan muna ng Panginoon yung kanilang mata sa katotohanan. Amen? Kaya yung mga nag-share dyan, panalangin ninyo. Laging yung isasama, kung mag-share kayo ng salita ng Diyos, Lord, buksan mo po yung puso ng tao na to. Buksan mo po yung kanyang mga mata. Buksan mo po yung kanyang tainga na marinig, na makita yung katotohanan sa iyong salita. Amen? Kasi nagsasayang ka lang ng laway mo. Kaya dapat marinig natin mula sa Diyos kung pinag-share ka o hindi. Kasi may mga bagong Kristiyano, mainit na mainit sa pag-share. Tapos hindi siya handa. May nakausap. Debate ang mangyayari. Amen? Na-experience ko rin na.
bagong Kristiyano, mainit na mainit ka, meron akong yung sa accounting firm na pinagtrabahuhan ko dati, naka-assign ako sa tax division, mga abogado ang mga nandun. Alam niyo ba kung sinong una kong na-sharean doon? Kung natatandaan niyo, nag-anchor din siya ng newscast sa Channel 9 at saka sa Channel 4, si Rod Nepomuceno. Hindi ko alam, matindi pala yung pagiging Katoliko. Hindi ko alam, matindi pala yung pagiging Katoliko. O search nyo si Rod Nepomuceno. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Napalaban ako ng debate. At naghiwalay kami na may samaan ng loob. Amen? Pero ano kami noon, chika kami noon, kaya nga malakas ang loob ko na sharean. Pero doon ko natutunan, kailangan ihanda mo muna. Explore mo muna. Ano ba yung laman ng puso ng tao na to? Ano ba mga pinapaniwalaan ng tao ito? Ano ba yung mga pangarap ng tao na to? Amen? Ano ba yung mga prinsipyo niya sa buhay? Kasi kung hindi, ganun ang mangyayari. Amen? At huwag kakalimutan, palagi hahabaan natin yung pangunawa. Kahit anong gusto natin silang maligtas, pero kung wala sa kapanahunan, hindi nila tatanggapin ang mabuting balita. So hahabaan natin ang pangunawa, hahabaan natin ang ating pag-abot, at hahabaan natin ang ating pasensya. Amen? Basahin natin sa Tagalog. Sinugo sila ni Moises upang lihim na siyasatin ang lupain ng Kanaan at sinabi sa kanila, umakyat kayo sa Negev at umakyat kayo sa mga kaburulan. Ibig sabihin, yung mga lakarin nila mahahaba. Tignan ninyo kung ano ang lupain, ang mga taong naninirahan doon, kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami, at kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama, at kung ano ang lungsod na kanilang tinatahanan, kung ang mga kampo, kung sa mga kampo o sa mga may pader. Ibig sabihin, pag may kampo, may military forces. At kung mga may pader, ibig sabihin, fortified yung city. Protektado. Hindi madaling pasukin. Amen? May mga bahay na ganyan. Amen? Hindi madaling pasukin. Hindi madaling sharean. Dahil sasabihin nila, nabuhay ako sa ganitong relihiyon, itong pinananampalatayaan ko, dito na ako mamamatay. Amen? Kasi yun ang sinabi sa akin ng lola ko. Yung dalawang lola ko na pareho kong binahaginan, yun ang sinabi sa akin. Amen? At hindi ko alam kung nanampalataya ba sila o hindi. Hindi dumating sa kapanahunan yung kanilang kaligtasan. Amen? At iyon din ang sinabi ni Inang at ni Amang. Pero dumating ang panahon ng kaligtasan sa kanila. Kaya kahit anong tanggi, nung sabihin ng mga mister nyo, mga misis nyo, kapatid nyo, magulang nyo, patuloy nyo lang ipanalangin. Dahil darating ang kapanahunan ng kaligtasan para sa kanila. Amen? At yung pang-apat, God expects us to bring home good report. Inaasahan ng Diyos na mag-uwi tayo ng magandang ulat. Pag pumunta ka, pag uwi mo, bago ka umalis, Lord, ano bang gagawin ko?
maririnig mo sa Lord o kung ibinaba ang iglesia, pag uwi mo, Lord, ganito po ang nangyari. Sasabihin mo. Ibig sabihin, Lord, sumunod po ako, pero ganito po ang nangyari. Pero, dahil kalooban niya ng Panginoon, dapat may good report. May magandang resulta. Amen? Pagkalooban ng Diyos, laging may magandang resulta. Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa verses 26 to 27? They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. 27, they gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Sa Tagalog, sila'y dumating kina Moises at Aaron at sa buong sambayanan ng mga anak ni Israel, sa ilang ng Paran, sa Kadesh, at kanilang dinalhan sila ng balita at ang buong sambahayan. At kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. 27, kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupain iyon na kung saan ay sinugo mo kami at tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot. At ito ang bunga niyon. Amen? Tapos na. 40 days silang nanahan doon sa Canaan. 40 days silang umikot. 40 days silang nagsiyasat. At nakita nila kung ano na ang itsura. At anong meron sa lupain. Amen? Diba? Dinadaluyan ng gatas at pulot. At yung bunga ng mga sa picture, yung bunga ng kinuha nila na ubas ay bakasing lalaki ng mansanas. Amen? Nakakita na ba kayo ng lugar na dinadaluyan ng gatas at pulot? Hindi pa. Pagpunta natin sa Israel. Amen? Tingnan natin. Ibig lang sabihin, bakit dinadaluyan ng gatas? Marami silang cow. Ngayon yata, New Zealand na ang dinadaluyan ng New Zealand na dinadaluyan ng gatas. Amen? Marami silang alagang hayop, posible ring mga kambing. Kasi may gatas din ang kambing. Ibig sabihin, flourishing. Marami silang mga alaga. Amen? At masagana yung lupa dahil nagkakapulot lang kapag maraming puno, maraming honeybees. Amen? So, kuha nyo, masagana yung kanilang lupain. Kaya marami silang honeybees dahil mapuno. Maraming mga bulaklak. Amen? Pero, kung babasahin natin yung mga sumusunod na talata, yung kalahati ng report, maganda. Pagdating doon sa kalahati ng report, pag babasahin mo yung 28 and 29, nakita nila yung mga negatibo. Amen? Nakita nila na fortified yung city, may mga kampo, may mga pader, malalakas ang mga tao, malalaki, kasi sabi, malahigante ang itsura nila. Natalo na sila agad ng panghihina ng loob. Kaya babalik tayo. Dapat malakas yung loob, matapang. Amen?
Kaya pagdating natin sa number 5, God expects us to step out in faith. Inaasahan ng Diyos na humakbang tayo ng may pananampalataya. Kasi sa bawat gagawin natin, maraming pwedeng maging sagabal, pwedeng maging hindrances or obstacle, may mga kaaway, may mga kalaban, pero sa Diyos tayo magtiwala. Magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala tayo sa gagawin ng Diyos. Kaya pagdating sa 30, ito ang ating dapat maging batayan. Katulad ng isa sa mga spies, sa 12, dalawa lang yung kinakitaan ng pananampalataya, ng buong pananampalataya sa gagawin ng Diyos. At iyon, yung nagsalita, yung isa ay nagsalita dito sa verse 30. Then, Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the Lord, for we can certainly do it." Ganyan yung may pananampalataya. Ganyan yung may tapang ng kalooban. Amen? Kung malalaki sila, tandaan natin, si David, natalo niya si Goliath. Amen? At walang hindi pwedeng talunin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pagdating sa 30, ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, "Ating aakyatin at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin iyon." Bakit? Dahil may pananampalataya si Caleb sa Diyos. Kilala ni Caleb yung kanyang Diyos. Alam niya yung kapangyarihan ng kanyang Diyos. Alam niya kung kanino siya magtitiwala. Kaya doon sa pumasok sa lupang pangako, dalawa lang. Yung umalis mula sa Ehipto, dalawa lang ang nakarating sa lupang pangako. Iyon ay si Caleb at saka si Joshua. Ang unang pangalan niya ay Hosea. Amen. Basahin niyo yung buong chapter 13. Amen. Doon ko nga lang nalaman na may iba palang tawag kay Joshua bago siya naging Joshua. Lagi nating ibalik. Pag pinanghihinaan tayo ng loob, balik tayo sa Panginoon. Tingnan natin yung Lord, hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating mga sarili. Amen? Bilang recap, exploring the new territory, siya sa atin ang bagong teritoryo. Una, God expects us to follow His direction. Inaasahan ng Diyos na sundin natin ang kanyang direksyon. Sumunod tayo sa utos niya, sumunod tayo sa kaparaanan niya. Pangalawa, He expects us to take action. Kung may utos, dapat may pagtupad, may pagkilos. Pangatlo, God expects us to be courageous. Dapat may tibay at lakas ng loob. Amen? Kunin natin yan sa Diyos. Ang kalakasan, ang tapang, ang lakas ng loob, ang kakayanan, hingin natin lahat sa Panginoon. Pang-apat, God expects us to bring home good report. Dahil ginawa natin, inaasahan ng Diyos yung resulta na mabuti. Amen? Babalik tayo, magre-report tayo sa Lord. Lord, ito po yung mga napuntahan ko ngayong araw.
Ito po yung napuntahan ko ngayong isang buwan. Ito po yung ginawa ko kahapon. Pero maganda, dapat araw-araw nagre-report tayo sa Lord. Amen? Kasi pag nakapag-report na tayo, may panibagong ipapagawa ang Panginoon. Magbibigay ulit siya. Kung sino yung pupuntahan mo, kung sino yung kakausapin mo. At yung panglima, God expects us to step out in faith. Buong pananampalataya nating gawin. Buong pagtitiwala na gagawin natin yung responsibilidad natin na ipahayag ang kadakilaan ni Kristo, na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo, na ipahayag ang pag-ibig ni Kristo. Amen? Amen? May natutunan ba sa mensahe ng Lord? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At dito na ako magtatapos. Susudlungan ko yung verse 1 nung ating main verse kanina. Basahin ko ulit. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Ano ang pangako ng Diyos? Nasa verse 2. At kung susunod-sunurin pa nating babasahin, napakaganda nung sinabi ng Panginoon. Sabi sa verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. At yan din ang naistayuan ng iglesia ng Panginoon dito sa lugar na ito. Amen? At Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakilang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Amen? Kaya ina-encourage ko kayo, basahin niyo yung buong chapter 12 ng Genesis at buong chapter 13 ng Book of Numbers. Amen? Muli, magpasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang kanyang kadakilaan. Sige po, tinatawagan ko ang praise team na dadako tayo sa communion at habang ipinapamahagi ang elemento ng communion,